Hello guys! Ito ako ngayon. Magluluto ako ngayon ng aking paboritong atsara. Unending atsara. Lagi akong mayroong ganito para mayroon akong masisave sa winter. Okay? Ito yung aking ginagawa ngayon. Okay, nagpakulo na ako ng aking vinegar. So, 2 cups of vinegar, 2 cups of water, 1 cup of sugar, and 1/4 cup of salt. Ito na siya, pinakuluan ko na silang lahat at saka may measuring cup ako dito. Nilagay ko na sa botilya ang aking atsara and then ito mainit na tubig, mainit na asuka. Ipo-pour ko lang siya dito, punuin ko siya. So pupuno siya and then mag-aantay lang ako nga. So, yun na. Very simple ako mag-atsara, guys. Parang ano lang siya. Kailangan ma-absorb niya ang sobrang dami, oh. Sobrang dami. Magagawa pa ako ulit kasi parang hindi kasya. Hindi kasya ang aking kumukulo-kulo ang tubig ang aking mixture na vinegar. Yun, para siya maluluto na siya doon. Para ano. And then, diretso na niya siya sa ref, guys. Hindi ko na kasi para mag-crunchy, ma-remains crunchy pa rin siya. Hindi siya sobra ka. Ganyan na ako magawa ng aking paboritong atsara. Ayan na. Na-soak na siya. So, kulang lang siya ng kaunti kasi hindi siguro, kailangan siguro 4. So, puno na rin siya. I think okay na siya. Kasya lang. Over yata itong isa. So, bibigyan ko siya dito. Kasi konting diferensya na. Ito na siya. May mason jar. Kailangan may mason jar kayo at masikip ang iyang takip. Talagang fit na fit. And then, para ma-preserve talaga siya. So, takipan agad. Balik ta rin siya ng konti, pataas, pababa, para So, ganun guys ang aking ginagawa. Simple lang ako atsara. Malalak kasi yan eh, ho? Pag mason jar kasing gagamitin nyo, ay malalak siya. So, ngayon, babalik ta rin ko siya para masasoak yung sa taas at saka sa baba. Tapos, pagkatapos nyan, ilalagay ko na sa ref para remain crunchy pa rin siya. Okay guys, ito yung aking paggawa. Simpleng atsara lang talaga siya. At saka hindi siya yung super strong. Kaya, is a pickled papaya. Kaya ayan, ano ko siya para dilute yung ma-saturate
saturate yung yung sa baba at saka sa taas. Then, i-preserve ko siya sa refrigerator. Ganyan lang ako kasimple magawa. So, yun lang. Walang kahirap-hirap. So, just pakuluan mo lang. Just boil the vinegar. See? Just boil the... Lagyan ng tubig para nga hindi siya sobra ka-asim. Kaya yan talaga ang pinaka-the best. Kaya ayun. Maganda. Talagang i-wait ko lang siya ng maybe 2-3 minutes. And then, babaliktarin ko siya. Then, ilagay ko siya mamayang gabi. Kinabukasan, babaliktarin ko na naman siya ulit. Okay. Okay na siya. Ibabaliktarin ko lang siya para ma-dilute yung para masaturate yun sa kabilang side. Okay? See? Lumababa yung vinegar. Vinegar, yung liquid natin. Mixture. I use brown sugar para nga healthy. Hindi siya yun yung konting brown sugar lang. Para hindi sobra overwhelming yung lasa ng ating sobra ka asim. So, mape-preserve talaga siya. Kaya, ito yung ginawa ko. So, ito na siya para pang winter na siya. Para sa winter. Mayroon akong pritong isda, pritong tuyo. Ayun ang partner niya po. Pang talaga siya, pang appetizer. Oo. Kaya ayun ang ginagawa ko sa winter, sa lahat ng aking mga, kahit anong kakainin ko, mas maganda yung may mga appetizer talaga. Yun lang, kasimple ako magluto ng kahit napakasimple, hindi ako di-recipe. Kasi ito siya, sobrang simple lang. Lagay mo lang siya yung 2 cups of vinegar, 2 cups of 1 cup of sugar, and 2 cups of vinegar, 2 cups of water, 1 cup of vinegar, 1 cup of sugar, and then yung yung salt, 1/4 lang siya pala. Kaya yun ang aking measurement. Yun lang. Napakasimple lang siya ng measurement. Hindi siya mahirap. Simple lang talaga guys magawa ng atsara. Basta mayroon kang refrigerator. Stay mo lang sa refrigerator. Kasi mag-stay longer siya eh. The longer, the more masarap. Tastes good. Yeah. Ito lang ang aking kitchen magulo. Kaya marami akong mga kagamitan. Kasi ang aking asawa maraming gamit. Hindi naman sa akin yan. Kaya kaya nga ganito ang buhay ko. Sa umaga mayroon akong tsaa. Mayroon akong tsaa ang ginagamit. So magtatsaa ako. Tapos maggagaw. Ito naman yung ginawa ko kanina. Ito namang mixture nga ginawa ko kanina sa aking smoothies. Kaya mayroon siyang mixture na marami to siya. Green, tingnan mo, nagkaroon ng green that is vegetable. Mayroon siyang fruits and vegetable. Mango, pineapple, blackberries, dahon ng kamote, talbos ng kamote, at saka yung malunggay. From my garden, string bean, kag may isang pirasong okra. Kasi isa lang ang yung nakukuha ko doon. Kaya ito siya, yung mixture. So, i-mix mo siya, then ito na yung carry on ko every morning. May dala ako nito. So, ito yun ang aking ginagamit.
Kasi kung bakit guys, okay, ito yung aking pinakasandata ngayon dahil nga, by the way, 2 years ago I got ako na find out ng doktor sa akin, nagkaroon ako ng lymphomatic sa akong colon. Mayroon akong B cell lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, at saka pinaka-rare na sakit sa buong mundo, at saka 5% lang ng 5% ng mga tao mayroon ng ganyan. Kaya ito lang siya ang aking sandata, kasi ito yon ang research ko talaga, na kung may lymphoma ka ay bakit na find din sa akin na mayroon lymphoma. Kaya very good gidya guys kung magpa-colonoscopy tayo. So sa colonoscopy natin, maano natin kasi yung doon makikita yung ating mga colon problem, kung as early as possible. Kung ma-detect, mas maganda kaysa late. Too late is not good, kaya hindi na maagapan. So thank God naman, thankfully, nag-undergo ako ng bone marrow biopsy, CT scan, MRI, at saka marami thorough check ako ng colonoscopy for first, second, the third month, and then every 6 months, and then every year. And after a year, thank God everything is good. At ang result ko, every 6 months pumupunta ako ng hematologist. Tine-check yung blood ko, at saka yung kidney, liver, at saka yung pinaka mga main talaga na ating parts of the body. So tine-check talaga nila kung apektado ba o ano. Kasi siya, delikado siya. Kasi wala siyang gamot. Ang aking lymphomatic ay walang gamot. So nakitaan sila. So pag colonoscopy una best, nakakuha sila ng polyps. 2. Ang isa ay malaki. Wala siyang diferensya. Ang pangalawa, sobrang linggit lang niya talaga. Sobrang liit niya. Pero nung pinadala tong dalawa sa lab, ito yung ang may diferensya. Ito yun yung may lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma. It means siya, na-find out nga hindi pa naman siya cancerous. Thank God. Hindi pa siya build talaga. At saka slow growth siya talaga. Kasi kung bakit slow growth ang aking lymphoma, dahil dito. Kasi kumakain ako ng mga vegetables, at saka hindi ako mahilig sa karne. Kumakain ako ng karne paunti-unti, pero ito talaga ang aking source of energy talaga. At saka yun nga, at saka prayer din, dahil rare disease yung sa akin, tumubo sa aking colon. Kasi yung lymphoma, maraming klase guys. Mayroon siya mga bukol-bukol dito, kung saan-saan na mga parte ng sa ilalim ng ating armpit, ang ating ba yun? Ilok pa yun? Anong tawag nito sa lahat ng parts of the body? Kung may mga bukol kayo guys, that is lymphoma. Pero 94 kinds of lymphoma. May ara gid siya nga lymphoma nga rare. Ang rare talaga yung sa colon. Kaya nagkaroon ako ng ganyan. So yun nga, in short, for 2 years na ngayon. So last week, that was September 24th is my check-up. So thank God,
yan, kukuhaan ka ng dugo, napakaraming dugo. So ngayon, dati 8 vials of blood, ngayon 4 na lang. Kasi gina-check talaga nila every 6 months and 7 months. 6 or 7 months ako, every 6 months ako gina-check nila. Kaya guys, ito ang aking sandata, ang ginagamit ng Panginoon para nga mahihil pala tayo. Kaya kung kayo guys, hindi kumakain ng vegetable, challenge ko po sa inyo, magkain kayo ng vegetable at saka walang chemicals. Sana walang chemicals, walang spray, walang ano. Kaya ang okra, ang kinakain ko, ang yellow vegetable, yung kalabasa, okra, yung kamote, talbos ng kamote, yung mga kaya ako guys nag-garden. Pero since din nag-garden naman talaga kami ng nanay ko hanggang ngayon, at saka kumakain talaga ho kami ng presko na mga gulay. Kaya po ang aking lymphoma ay very slow growth. Pero kung mayroon ka niyan, so delikado din. Kaya thank God nga naagapan. At saka siguro sa akin naman, may will pa ng Panginoon na mabuhay pa po tayo. Kaya ito, yun nga, ingat-ingat na lang sa ating kinakain kasi nga, baka mag-trigger. Kaya yun. Ganyan ako kasi ang aking glasses, mabaho kasi yung pango kasing ilong ko. Kaya ito, gaganyan ako. So, kaya, yun guys, yun ang aking payo sa lahat na kung wala pa kayong mga sakit, please wag kayong kumain ng lagi ng karne. Kakain kayo ng karne is only, required nga lang ng doktor maliit lang talaga, as in super liit lang talaga yung protein natin kailangan. Pero, yun nga, kung pwede lang, kakain talaga tayo ng gulay na organic. Kasi kung hindi organic ang ating kinakain ay hindi talaga maganda kasi mga chemicals ang pinapapasok natin sa katawan. Sa totoo lang, ayaw ko talaga uminom ng gamot kung pwede lang. Kaso pag emergency na talaga nga kailangan ko uminom ng gamot, kakainom ako. Pero pag hindi ako uminom ng gamot. Kasi ang gamot hindi din maganda sa ating kalusugan, especially mga kidney problem. Ayan, tatargetin niya talaga yung kidney natin. At thank God naman hindi naman sila nagre-refer dito ng ng mga tawag nito, gamot-gamot para inumin mo, hindi. Pag ganyan, na-find out ka, tapos pinadala sa Mayo Clinic or Mayo Clinic. Dito ang pinaka number 1 nga clinic sa Amerika, yung lab nila for lymphoma. Sila yung number 1 ay pinadala doon the same result. From Ohio is our number 1 medical too. Kaya magaling sila dito. Thank God, andito ako sa lugar na ito. Kasi kung wala, na lang. Kung diyan ako, paano naman ma-afford yan? Kasi ang insurance. Kaya dito talaga, ay napaka-bless ko po nga andito ako ngayon. Dahil sa mga gulay kong ito, ito yung nakakatulong sa akin. Kaya po magtanim-tanim kayo diyan. Challenge po sa inyong lahat na magtanim po kayo, okay? Maraming salamat sa time at maraming salamat sa inyong panonood. Ito lang mga tips lang, mayroon pa akong mga mga info lang. Kahit na pakunti-kunti, at least kumakain tayo ng gulay, talagang very helpful sa katawan natin. Okay. Thank God everything goes well, and thank God for healing, for His healing, and continued healing to my body. Kaya especially sa atin, stress is number 1. Kaya don't let stress get into your mind. Kasi nga, pag ang stress nag-attack sa imo, ay hindi ka talaga makakasurvive. Mahirapan ka talaga.
Kaya guys, mag-isip ng mga positive. Kung ayaw ng tao sa'yo, kung ayaw ng kapwa mo, okay lang yan. Kasi may nagmamahal sa'yo, ang ating Panginoon. Kaya gawin natin ay mag-pray tayo lagi at saka gawin natin ang mabuti sa kapwa natin. Huwag tayong mag-iwan ng bakas ng masamang alaala sa kanila. Kaya, ang Panginoon ang bahala. Kaya, mag-ingat-ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Guys, thank you so much. Magabi na kasi dito. Okay.